Hello guys, welcome to my vlog, and for today's video we're going to Thailand. So as you can see, I'm preparing for our travel. Naka-aura na ang auntie mo. At ito na nga, umuulan po dito sa Nueva Vizcaya, kung saan hindi pa po kami nakakalayo sa aming paroroonan. But before that, I'm going to sleep muna guys, dahil talagang paliko-liko ang mga daan dito sa aming probinsya. Goodbye! Along our way ay nag-stop over muna kami dito sa Maliko Viewpoint sa Pangasinan para mag-picture taking. At ayan na nga ang aming mga pictures. Sila nga pala ang aking mga kasama papuntang Thailand. They are my co-teachers from St. Mary's Academy. Ito ang aking picture na bagong gising. Finally, we arrive at Ninoy Aquino International Airport. As you can see, this is around 2 o'clock in the morning. Dahil ang aming flight is around 7 o'clock in the morning. Andito na nga kami sa loob ng airport para mag-check-in. Kasama ko nga pala ang aking mga co-teachers from St. Mary's Academy. Tada! At dalawa sa aking mga kasama ay nagkaroon ng excess baggage. Kaya naman pinag-isa na lamang nila ito sa isang maleta. Dahil napakamahal pala ng isang check-in baggage. Kaya naman sa mga nagbabalak na mag-check-in ng kanilang mga bagahe ay mag-online check-in na lang kayo para mas mura. Pagkatapos nga namin makuha ang aming boarding pass ay dumiretso na kami dito sa immigration. At ayun na nga nakapasa ang person at hinanap na nga namin ang aming boarding gate. At ayun na nga may mga dumaan na napakagandang mga flight attendant. Hello sa inyo! From gate 113 ay pinalipat nga kami to gate 107 at ayan na nga napakahabang lakaran na naman dahil pagod na ang aking paa sa pagtayo namin sa mahabang pila ng pag-check-in hanggang immigration at hindi pa nga nakakapag-breakfast ang person and the long wait is over. Kami ay pupunta na nga ng Thailand. At ayan na nga, ginawa ang TikTok trending ni Ann Curtis. With his finger. Nandito na nga kami sa loob ng eroplano. Makikita ninyo may mga hinihintay pa kaming mga kasama. At ayan na nga, nakalipad na ang aming eroplano. Nakakita na naman ako ng mga clouds. Ayan, pak. A little background. This is my first ever out of the country. So, nakaka-excite talaga ang pagpunta ko sa Thailand. At ayan na nga, nandito kami out of nowhere. Hindi ko alam kung saan ito. Ewan ko, baka bumalik na naman kami ng Manila. Char! At kung nakikita nyo nga na parang gray ang mga clouds, feel ko at feel nyo rin na parang uulan siya mamaya. Kaya matulog muna ulit tayo. And charan! We just got landed. Welcome to Thailand! Sawadika! Talaga nga naman napakaganda ng kanilang airport. Tingnan nyo naman. Ang biyahe nga pala namin from Philippines to Thailand is 2 hours and 45 minutes. And the time here in Thailand is 1 hour behind to Philippines. Kami nga pala ay papunta sa aming mga kasama kung saan sila ay mag-claim na kanilang check-in baggage. At andito na nga kami sa Gedli habang hinihintay ang aming mga kasama. At bago nga kami magpunta sa aming pag-i-stayan na hotel, naghanap muna kami ng mapagpapalitan ng pera. Syempre, sa sobrang excited, nag-research kami. Kami nga pala ay pupunta sa Happy Rich kung saan magiging happy ka na, rich ka pa. Char! Oh my God! Wow! At nahanap na nga namin ang aming hinahanap. Marami daw kasi ang nagpapapalit dito dahil malaki ang palitan ng pera. But from my perspective, mas marami pa kayong makikitang mas malaki ang palitan ng pera once you roam outside the airport. Pagkatapos nga namin magpapalit ng pera, andito na nga kami nakapag-check-in sa aming hotel. As you can see, ang kanyang aura ay parang katulad ng Sogo sa Manila. There are 2 bedrooms, cabinet, refrigerator, television, table, and yung lababo ay nasa labas ng CR. At pagkatapos namin mag-ayos ng mga gamit ay lumabas kami ng hotel para mag-window shopping. At sa aming paglalakad ay may makikita rin kayong mga 5-star hotel na kapitbahay namin. Ayan, kung makikita ninyo, meron silang tinatawag na tuk-tuk. Ito ay parang tricycle dito sa Thailand.
At tumigil muna kami saglit dito sa may One Food Center dahil umuulan. Ayan, may makikita kayong mga food stalls dito kung saan maraming pwedeng mapagkainan. Sa aming pagpapatuloy ng aming paglalakad ay marami kami nakita mga food stalls. Ayan, kung makikita ninyo sa right side ay may mga fresh fruits na kanilang tinitinda, unlike sa Pilipinas na puro powdered flavored drinks ang ating mga iniinom. And sa left side naman ay mga street foods, hindi ko na po naipakita. And we're here at the Pratunam Night Market. As you can see, napakaganda ng mga souvenir na tinitinda nila dito. At an affordable price na swak na pampasalubong sa inyong mga family, friends, and relatives. Kaya naman ako ay napabili na ng mga pampasalubong sa aking pamilya. After naming mag-ikot-ikot ay kumain kami dito sa One Food Center for our dinner dahil bukas ay magsisimula na ang aming tour. Voila! Today is our first day of tour here in Bangkok. As you can see, we're going to our first destination. Sa aming paglalakbay ay nadaanan namin ang tinatawag nilang the Temple of the Reclining Buddha or Wat Po. And as you can see, napakahaba nito at napakalawak ng temple. Sadly, hindi ito kasama sa aming tour. But if you want to visit the temple, the entrance fee daw po is 300 baht. And to remind you po, bawal po sa loob ng temple ang mga naka-shorts, sleeveless, or revealing clothes. At ayan na nga, pa-vlog-vlog din ang aking mga kasama. Ito nga po pala si Father Jaime. Hello, Father! At kami ay papunta na sa aming first destination kung saan kami ay tatawid gamit ang boat, syempre. At ito na nga ang aming sasakyang boat. At dahil dama mo ang pag-alon-alon ng tubig ay nahilo na ang person bago pa makarating sa aming paroroonan. Ayan, napakagandang tanawin at kitang-kita na rin ang ating pupuntahan. Ayun o! This is our first destination, Wat Arun or the Temple of Dawn. And according to my research, the temple derives its name from the Hindu god Aruna, embodied as the radiations of the rising sun. The first glimmers of morning light reflect against the temple's pearly iridescence, giving it a majestic appeal. Wat Arun is a prominent place of worship and rituals for Buddhists, monks, and dignitaries alike. Therefore, the temple is a sacred place for the people in Thailand. Kung kaya naman, wear decent clothes. At ito na nga po, we're here at the second destination, the Temple of the Standing Buddha. Sabi po ng aming tour guide na nasa likod po ng mga pinto na ito ay ang mga monghe or the monks. This Standing Buddha is famous for its enormous 32-meter tall Standing Buddha image. And to our third destination is the Gems Gallery. Inside the gallery, you will see different products made out of different gemstones. Here are some of the displays na makikita ninyo sa loob ng gallery. After watching the film about gemstone mining, ay pinapasok kami sa isang napaka-eye-catching showroom na talagang makakakatch ng attention mo dahil sa napakaraming jewelry masterpieces and gemstones na makikita sa showroom. At hindi lang yun, the staff are multilingual and comes from the different countries which they will welcome and serve you from purchasing their products. Pagpasensyahan nyo na, ito lamang ang may papakita ko sa inyo because the staff in the showroom prohibited us from taking pictures and videos. And on our last destination this morning is the Big Bee Garden. As you can see, ito po ang aming takapagsalaysay kung saan sinasabi niya ang mga facts about the bees and various methods of beekeeping in Thailand. At ito na nga, nilibot niya kami sa mga beehives kung saan merong mga iba't ibang klase ng mga bees na kanilang inaalagaan. Pinakita nga pala niya sa amin ng pinakamaliit na bee in the world.
O diba, hindi mo na rin sila makita? Pinakita nga niya itong propolis na maraming makukuhang benefit from it. Since umulan dito sa garden, pinakita niya rin na nagiging aggressive ang mga bees kapag umuulan. Yan, tingnan niyo na lang yung pag-fly-fly nila. After ng maraming sales talk ay nag-picture taking kami. Ito na ang pinaka-hinihintay ng marami, ang pagkain. Andito nga pala kami sa isang restaurant. After nga ng lunch namin ay babalik kami ng hotel para magpahinga at para mag-prepare sa susunod naming activity, which is ang kumain. Char! Andito na nga kami sa aming last activity for this day. Andito kami sa Asiatique, the riverfront, kung saan dito kami maghihintay para sa aming dinner. Kung mapapansin ninyo, medyo maaga pa dahil we arrived here around 5 p.m. This place is an open-air mall, kaya while waiting for our dinner at 7 o'clock, we grabbed this moment para makapag-ikot at ma-enjoy ang mga breathtaking scenery. You can also do window shopping and enjoy music live performance or take a ride on a Ferris wheel or carousel. Ito na nga, napakaganda ng boses ni Madam. Talagang nakaka-relax. At ito na nga po, naggabi na. Ibig sabihin, malapit na kaming mag-dinner. As you can see, this is the night mode in Asiatique. Talagang napakaganda. At kung mapapansin nyo nga ay napakarami pa rin mga tao sapagkat sila rin ang makakasama namin sa dinner. At hindi lamang ordinary dinner. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kung hindi, magdi-dinner kami sa isang cruise ship. O, naniniwala ka na ba sa akin, Babalu? At nandito na nga ang cruise ship na aming sasakyan. Wow, talagang napakalaki ng cruise ship. Halika na at mabighani sa ganda at laki ng cruise ship na aming sasakyan. Wow! 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 At nandito na nga ang aming taga-sundo. Kita nyo naman, napaka-elegante ng aming cruise ship. Ito na nga, papunta na kami sa aming cruise ship. Kung makikita ninyo, VIP pa kami dyan. At ayan ang mga sundo namin. Nakala ko susunduin kami, kukunin lang pala ang ticket. Sobra akong na-excite dahil this is my first time having a dinner on the cruise ship. Ito nga ang pangalan ng aming cruise ship, White Orchid River Cruise. Ayan! Halatang hindi ako masaya. And we're here on the cruise ship. Ayan naman, talagang naa-amaze ako sa mga nakikita kong mga view. Talagang sobrang ganda. Dahil nga VIP kami, andito nga pala kami sa ibabaw ng cruise ship. Talagang makikita mo ang mga view dito. Habang naglalayag, nag-umpisa na nga kaming kumuha ng aming mga pagkain. Ayan, talagang sobrang sarap ng mga pagkain inihanda nila para sa amin. Mula appetizer hanggang dessert, kumpletos, recados. Hay nako, marami na naman ang ating makakain pero hindi na naman tayo tataba. This is a sad story. Habang kami ay kumakain at nag-enjoy sa view na aming nakikita, sila ay nagpakitang gilas ng kanilang mga talento. Ayan na nga. They entertained us by showing their traditional dance here in Thailand. Kung sa ating Pilipino, may mga traditional dance tayo, ganun din ang mga Thailanders. Habang kami ay nag-iikot-ikot dito gamit ang aming cruise ship, dahil dyan, hindi na ako makakain ng maayos dahil sobrang gaganda ng mga tanawin na aming nadadaanan habang kami ay naglalakbay. Ayan, dito ko na lamang po tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat din po dahil hinayaan niyo po kong i-explore kayo dito sa Thailand. I hope you will visit Thailand soon. Thank you guys. I hope you like, share, and subscribe to my YouTube channel.
Abangan po ninyo ang part 2 ng aking Thailand escapade. Goodbye guys!